Maadjong buntag and happy Sabbath mga kapaglaom. Welcome na usab sa atong programa sa Let's Pray Visayas. Tuguti ko sa pagsugod sa pagbasa sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ang pulong sa Dios nagaingon, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." A blessed Sabbath mga kapaglaom. Kamusta ang atong panagsikay-sikay sa kinabuhi? Atong pagasugdan ang adlaw igpapahulay, pinaagi sa atong 777 prayer. Gihangyo ko ang tanan sa pag-uban sa pagampo. Mahigugmaon namong Dios, dako na usab ang among kalipay nining adlaw igpapahulay. Makahimo na usab kami sa amo nga pagdaig kanimo pinaagi sa pagampo. Ginoo, naghangyo kami sa balaang espiritu nga magagahom sa matag usa kanamo. Aron usab Ginoo ang among kinabuhi mahiuyon diha kanimo. Ug mahimo pa kami nga makadala sa mga maayong buhat, mga maayong balita ngadto sa uban pinaagi usab niining among programa. Naghandom kami Ginoo sa imong pakig-uban nining usa ka oras namo nga pagtuon ug panalangini ang among mga kaigsuonan nga nagtan-aw niining nga maong programa. Og nining taknaa, among gibayaw ang among kasing-kasing diha kanimo. Salamat nga ikaw, makiguban ka namo. Salamat sa imong pagtubag sa among mga paghangyo. Kining tanan among gisalig, tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pagampo usa sa mga paagi nga kita makabaton og kanunay panalangin. Atong i-exercise atong kaugalingon sa makanunayong pagduol sa atong Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Good morning and welcome once again sa Let's Pray Visayas. Good morning kapaglaom Pastor Laylord and kapaglaom Pastor Romy. Welcome to the show once again. Yes, kapaglaom Cherry, kung kita kanunay muduol kaniya, adunay dugang kusog og panalangin nga atong matagamtaman. Good morning once again. Mga kapaglaob kini ang tulumanon alang sa mga pagampo o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Yes, ang Dios nasayod sa tanan natong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ang iyang tambag nga kita lamang moduol kanunay diha kaniya ug atong mabatnan ang kaharuhay sa pagkinabuhi. Ang Dios anda maminaw sa atong mga pangalyupo ug pagpasalamat. This is kapaglaom Laylord. Makigkuyog o makiguban kaninyo kauban ni Kapaglaom Cherry, kapaglaom Rumi, kay dinhi sa Let's Pray Visayas, dili ka mag-inusara sa pagampo. Welcome once again sa ato ang mga prayer request senders, ug ato mga praise report senders, and to all our televiewers all over the country. So we are so blessed to have once again Let's Pray Visayas in your TV stations and of course sa ato mga social media accounts. Ato usab nga gipasalamatan ang ato nga mga higala gikan sa Masbate. Pagbisita nako last week, nakahibalag kog mga kaigsuonan nato nga nagtan-aw sila sa atong programa. Ilabi na sa pamilya ni Brother Romy og ni Sister Marjorie Amora. Kauban sab sa ilang anak nga si Bernie og sa ilang mga kabataan diha sa Almero Esperanza Masbate. Nagtan-aw sila sa ato nga programa matag Sabado. And of course, dili ito kalimtan. Good morning and happy Sabbath sa mga taga Malamag Church POV Corpus Masbate, especially sa Abalia family, kang Glyza Abalia, Noven Abalia, Don B, Noel, Rosalie Abalia. Daghang salamat and God bless. Let's Pray Visayas. Alang usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Bohol, sa Dimyaw Bohol. Ang magtiayon Ray o Leia Sulasco, nagtanaw sab sila sa atong programa nga makita sa GSAT Channel 33. Very good. And of course, I'd like to greet all our friends and televiewers gikan sa Lotopan Church, sa Toledo City Church, and of course sa atong mga kaigsuonan din ha sa Hinunangan Southern Leyte, nila ni Kupat family sa Barangay Nueva Esperanza, Hinunangan Southern Leyte, ug kang Delia and Hector and Ma'am Nelia. Happy Sabbath to all of you. Alang usab sa atong mga higala nga nagpuyo sa gawas sa Pilipinas. Labi na dito sa Amerika nga kanunay nagtan-aw usab sa ato nga programa, nagsunod niini pinaagi sa Facebook Live. Amo usab kamo nga giabi-abi o gipasalamatan sa inyong makanunayon nga pagsuporta niining maong programa. Salamat sa inyong mga pagampo
o sa pinasahe akong gigrito sa akong mga pinalanggang membro sa pamilya. Akong amahan nga si Lemuel, akong igsuon nga si Lemuel Jr. ug sa ako usab nga igsuon nga babae nga si Heidi Ganado. Salamat sa inyong pagtan-aw diha sa Las Vegas. And of course, sa ato ang mga kapaglaom, we would like also to greet kapaglaom Che nga naa karon sa usa ka bakasyon pa no. Yes. And she will be back soon sa atong station. So God bless kapaglaom Che, and we are missing you here in the station, and then Yeah. for Minimum, sure, Che. yes, for sure she will be back, and so I hope you are going to enjoy your vacation. And mga kapaglaom, we are glad to tell you that our season 2 has ended already. So we are now in season 3. And of course, Pastor, daghang kitang mga activities, no? Daghang kitang naay possible change, which is from Let's Explore Visayas. We would like to embrace a program known as, these are prayers, okay? Yes, we need to mga hear answered testimonies of answered prayers. Tungod kay nga ato ang Let's Pray Visayas, we cater to a lot of prayer requests and praise reports. This time, we would like to hear our prayer request senders ang ilahang mga testimony on their answered prayers. Yes, Ma'am Cherry. Among ipaningkamutan mga pinalanggang igsuon nga makapasundayag usab kami kaninyo sa mga kaigsuonan nato nga nahimo silang magmalipayon tungod sa mga pag-ampo nila Praise nga the Lord. gidungog yun sa Ginoo. Once again, maayong buntag sa atong mga listeners diha sa Morsia, Negros Occidental nga nag-tune in karon sa CPAC FM radio frequency 88.7. Ang Let's Pray Visayas mabatian ninyo dira matag Sabado sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Sa ato mga listeners locally or within Metro Cebu area, mahimo ninyong i-tune in ang inyong TV screen sa Channel TV 25 Cebu, and we bring greetings to all the Facebook Live viewers karon sa ding dapit sa tibuok kalibutan kamo naglantaw sa atong Sibya karong buntaga. Og dugang pa ni Ana, we are now broadcasting on national TV through GSAT Channel 33 every Saturday. So sugod kini alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa matag buntag. If you happen to miss the morning episode of Let's Pray Visayas, aduna na kitay replay same channel through GSAT Channel 33 every 7 to 8 p.m. Mga kapaglaom, kung kamo adunay gusto ipadangat nga mga prayer requests o mga praise reports, mapasalamaton kaming mag-aabi-abi sa pag-apil niini sa mga pagampo. Kung aduna magani kamo yung mga Facebook account, just search Let's Pray Visayas, like us and follow us to know more, or you can leave a message for Instagram and Twitter accounts. Just type hashtag or @Let's Pray Visayas. Then post your prayer requests and praise reports. Mahimo ninyo gamitin through mobile. You can also call us. Just dial 4122100 sa atong local nga 1200. Mga kapaglaom, ayaw kamo kalimot, if confidential ang inyong prayer request, please specify by writing confidential. Aron kini maampuan gihapon sa atong mga prayer warriors and brethren, apan dili kini i-air dinhi sa atong tulumanon. So we have a very wonderful discussion this Saturday, Pastor. No, mas kini Yes, siya Ma'am atong Che. title sa discussion karon. It's about urgency of revival. I feel like urgency magdinalian kay Pastor. Kinahanglan. Kinahanglanon Sa kayo daling nga ay- panahon. Sa daling panahon. Dapat ma-experiensyahan sa usa ka tawo ang pagkabag-o diha sa Sa pagpangalaga pinakamadali sa nga Ginoo. panahon. Yes. Okay, so we have Bible characters also, Pastor, nga ato ang makuha nato ang experiences ngano nga naagi urgency of or through revival. Usa sa mga rason natong makita tungod kay atong kinabuhi mo bora. Yes. Puyo tanining kalibutan na nga mubo ra sab gayo. So kung mamatay ta wa na may laing chance. So karong panahon this is the right time. Kay kung dili ta mamatay, dunay mga tawo nga dili nato masultihan demanda mga matay unya lugon kayo ang mga kalag nila nga mawala. So it needs what? The urgency of revival. Yes, ang atong pagtuon karon mga pinalanggang igsoon natumong sa libro ni San Mateo sa kapitulo 25. Ang pulong nagaingon, "At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps.
The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom! Come out to meet him!" Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us, and you instead go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly, I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Okay, so we can relate to that, Pastor, no? Kaya katong gigon na foolish virgin, what makes them foolish is actually katong wala sa magdala og oil as a Yes. reserve. Kaya as you can see, taas ang panahon ang paghuwat nila sa bridegroom, but then wala gusto ka pangandam. That's what makes them foolish, di ba? Pastor Romy, what can you say about that? Wala ko makita nga usaragod ka church, no? They are all believers. It is the assembly of God's people. Yes. Pero imong makita nga dili di tanan nga naa sa church nga maluwas. O nayon maluwas, naay dili. Ang kapan nila tungod ko sila all nagtuo sila og Biblia, nagsimba sila, pero wa sila nagkinabuhi sa tinuod nga kinabuhi. They perceive nga probably nga Kristohanon. nag-ready na sa silang kaugalingon, but then wala gyud na mapakita. Unya, naabot pag yung panahon, nag-ingon din, ngit-ngit, kitawag pag yun sa midnight. Oh, midnight sa to pa, ngit-ngit na siya. So, ang ngit-ngit gisgutan din, dili lamang tungod kay sa klase sa crisis gisgutan din nga di na gyud makita lisod makita sa kinabuhi ang kinabuhi ni Ginoo. Ang kahayon sa kinabuhi ni Ginoo. Nga kini duha ka butang mahitabo ni sa tao kana in times of prosperity and adversity. Kaya naay mga tao nga panahon galing sa ilang prosperity mawa siya sa Ginoo. Okay. Na yung uban nga naas panahon sa kalisod mawa sa Ginoo. Kini nga panahon nga crisis mao ning panahon nga mobalik ang Ginoo. Nga ang mga tao ni ano mga panahon na dili kabantay. Nga sa panahon sa itong prosperity, unya nalimot, lingaw ta sa atong mga trabaho, atong mga kabalaka o kapuliki, mubalik ang Ginoo. Panahon sa crisis nga, moingon ta nga, wa man di ang Ginoo, di kumulagad, mubalik ang Ginoo. Nabot pasabot nga, anytime, panahon man sa kasayon o kalisod, kinahanglan na naagad ta sa Ginoo. So then we must consider there is today or now is the time to prepare. Every minute of the day is a time to Yes, so prepare. kini nagpasabot nga kinahanglan matagtak na sa atong kinabuhi. Andam ta. Andam ta nga mao ni in need of urgency Correct. nga ang mao nga pagkinabuhi nga ato iplastar ngadto sa Ginoo. Therefore, ang bantayan lang yun ani nato tungod kay pulos nga as pagtuo. tinuod. Nagsimba, makita ni simbahan, posible naghatag ka pulo, nagparticipate, pero niini higayon na kulang lang yun sila sa gitawag nga spirit, no, spirit. Balang espiritu. Sa mo ganing balang espiritu. Kay kung sa diha ang balang espiritu naa nimo, makita sa imong kinabuhi ang maturity, maka-come up ka sa Matured maturity Christian level way, okay. sa Christian life, no. Mo na importante kayo. Nga bisan pa ang matinunan ni Hesus, doon ay mga panahon nga wa pa gud sila na matured until the Holy Spirit were poured out. Oh, unya dinha na makita nimo nga doon na nay gahom ang ilang gibuhat, ilang gisulti, doon na nay mga miracles, no? That's great, Pastor Romy. And then, Pastor, later, do you have something to share about? Yes, sa Christ Object Lesson, nindot kaayo sa nga share ni Mrs. Ellen White. Nagingon siya, "The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They have a regard for the truth. They have advocated the truth. And they are attracted to those who believe the truth." Kung tanaw nimo nangalagad gini sila. Ang ila po pangalagad tininuod sad kaayo. But ningon si Mrs. White, mao ni atong tan-awon sa atong kinabuhi. Kitang-kitang tanan. Hapilo sab ang mga nagpaminaw sa atong programa. But they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. They have not fallen upon the rock, Christ Jesus, and permitted their old nature to be broken up. So why pagkabago? Although nangalagad sila, nagmatinud-anon sila, pero kadtong mga
karaan nila nga Mga ways mga nila. ways Wala gyud nila gi- nagpadayon. Okay. Wala mabago. Mo ba ni giingon na to pastor nga lukewarm kind of lukewarm nga relasyon nga to sa Yes. Ginoo? Superficial Yes. kind of It's relationship. another thing. Yes. Yeah, mao na nga ningon pa si Mrs. White. The class represented by the foolish virgins have been content with a superficial work. They do not know God actually. Although nakaila sila sa Ginoo pero deep in their hearts They wala don't gyud actually sila know God. makasukod sa kahibalo gikan sa Ginoo. They have not studied His character. And they have not held communion with Him. Therefore, they do not know how to trust. Very good. Kani pagsalig importante kaayo. Sa panahon nga naa ka sa kalipay, di nimo makalimtan ng Ginoo tungod sa imong pagsalig. Sa panahon usab nga naa ka sa kagulanan, di sad ka makalimot sa Ginoo tungod sa imong pagsalig. Mao na nga ang handom sa Ginoo, ang pagsalig makinabuhian nato niining katapusang mga panahon. Correct. Yeah, Pastor, ang pagsalig po, nagpasabot kini nga, when you trust, you also have to have total preparation of yourself for the Yes. coming of the bridegroom. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour of the coming of Jesus Christ. Yes, kapag laom Cherry and kapag laom Rumi, many are spiritually weak because they look at themselves instead of Christ. Christ is the great storehouse from which on every occasion we may draw strength and happiness. Instead of looking at ourselves, let us constantly behold Jesus, daily becoming more and more like Him, more and more able to talk of Him, better prepared to avail ourselves of His kindness and helpfulness, and to receive the blessing offered to us. As we live in communion with Him, we grow strong in His strength, a help and a blessing to those around us. Atong pamalandungan ang usa ka mensahe sa awit alang kanato nining kabuntagon. Ginoong Jesus, ikaw gihigugma ko. Tanang kadautan gitalikdan ko. Maluloy ong manunubos ug maluluwas ko. Ikaw higugma
andaman mo kanunay. Kami sa langit nung kalalun, aron kami maglikun. Kay kami gipalit man, O Jesus nga pulahan. Sa dugo ni mong balaan, tungod sa gugmang tuman, tungod sa gugmang tuman. Kay kami gipalit man, O Jesus nga pulahan. Tanang kadautan gitalikdan ko. Unya mahisama kang Kristo Jesus. Kamo sa gihapon uban sa atong mga kapaglaong ating paminaw nagalantaw niining atong programa sa Let's Pray Visayas. Ang mensahe sa awit nagpahinumdom kanato nga ang Dios atong hingpit nga dalangpanan sa tanang panahon. Takna nasad sa atong prayer request and praise report in 1 Timothy 4:8 nagaingon, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." Yes, thank you so much, Pastor Romy, for that very enlightening scripture. We have our first prayer request. It is a message through text coming from 2644. Happy Sabbath, Kapaglaom. A prayer of thanks for the recovery and healing of my co-worker, Mr. Mark Connell. Mauni siya ang katong prayer request na ito mga miaging episodes. Although he is still having dialysis, but it's obvious now that he is gaining strength. Please continue to pray that their family may accept the truth and God will use me, ang kanitong prayer request sender, as instrument, Mr. Gardo Montero and family to accept the truth. Mr. Gardo's mother, who was diagnosed with malignant tumor in the breast, Miss Herian Villaruz in her trip to Thailand and her marriage also. And ang young sister sa itong prayer request sender, Miss Corina Sumalpong's decision to get married. Our housemate, Irish, and her family with their cute baby Gab for blessings and good health. And of course, ang ilang family business nga unta kani siya mahimong successful ug gamiton kini para sa pagpadayon or continue to be God's channel of blessings. Happy Sabbath once again. So, Pastor, let's offer this prayer for our prayer request sender. Okay, magampo ta. Dios nga balaan, gipasidunggan ikaw namo sa daghang paagi. Kung giunsa nimo kami pagluwas gikan sa magatalagman og nagahimo og dagkong mga milagro sa among taliwala sa pag-ayo sa among mga balatian o pagsustinto sa among mga pagkinahanglan kada adlaw. Salamat Ginoo, among giduyog ang among pasalamat sa mga pamilya ni Brother Conol tungod sa dako nga imong gihimo nga kahimuan silang panimalay sa recovery nga nakita nila karon sa membro silang panimalay nga may na biktima ni ining mga balatian. Among gipasmatan usab ang imong saad nga imong ayuhon kami sa balatian sama niining among isuon nga naa karoy problema mahitungod sa iyang
malignant tumor sa breast. Ingon mo sab sa among igsuon mo panaw paingon sa Thailand alang sa pag-andam siyang kaminyoon. O ingon mo sab sa desisyon ng Corina sumalpong alang sumaabot nga kaminyoon o ubang mga membro sa ilang panimalay nga ilang kauban o mahabilin, masiguro namong imong pagbantay. Salamat Ginoo nga sa tanan sa among mga pagkinahanglan, ikaw ra gyud pinakaduol nga among masangpit ug mutubag sa among mga pagkinahanglan. Gidaig ikaw namo tungod kay ingon ikaw nga kun kami mosalig nimo ug mo dawat sa imong mga pahimangno, imo kaming ayuhon ug imong tabangan. Kini tanan among gipasidunggan tungod sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor Romy. Ang Proverbs chapter 4 verses 20 to 22 nagaingon, "My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body." Sa atong mga viewers nga nagalantad sa atong Sibya, mahimon yung i-text ang inyong mga mensahe sa mga pag-ampo. Sa atong mga smart subscribers, you may send it to 0947-413-7010. Sa Globe subscribers, 0977-240-7298. You can also call us. Just dial 412-2100, local 120. Alang usab sa dugang nato nga mga prayer request gikan sa 9563. Good morning, akong ipaampo ang akong magulang nga si Carmelita Bakang sa iyang balatian sa Panglawas ug usab sa akong amahan nga si Leopoldo Macapas nga magbalik-balik iyang paghupong tungod na usab sa iyang pangidaron. Salamat. Kini gikan ni Geraldine Nanta sa Alyal, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Doon na usay request gikan sa number 8792. Morning, good morning to all. Please pray sa akong sakit o labina sa sickness sa pag-alagad from John Imbong. Kuya sa ni sickness sa pag-alagad. But pasabot nga muraga na ay maayong panahon nga naa siya ay maayong pagpangalagad na po'y panahon nga dili pud maayong yang pagpangalagad. Okay, 2599. We would like to request a continued prayer for our beloved sister, Sherlyn Rios. She is suffering from a breast cancer. May the good Lord Jesus Christ heal her, give her the courage to endure the trials that comes into her life from brothers and sisters. Happy Sabbath to all. Gikan sa 9383. Good AM Kapaglaom. Pastor, ako si Berna Roylan Tundag. Palihog giapil ako ninyo sa pagampo nga mamaayo na gyud unta ko sa akong sakit. Kay dili pahingpit ang akong kaayuhan. Gikan kini sa Davao del Norte. Gikan sa numerong 4918, ang mensahe nagaingon, good morning. Nag-request po ako, please pray for my father, June Talento. Nahulog siya sa truck. Nag-crack iyang backbone. Please pray for him. Thank you. More power. Pastor, doon na sa ipipila ka mga prayer request. So ako gihangyo magigsunan sa pag-join kanamo alang sa pag-ampo. Dios nga balaan, gikalipay namo ang imong pagtubag sa mga pagkinahanglan. Wala kami miundang sa pagsangpit nimo tungod kay dunay mga anak nimo nga nangabiktima sa kaaway nga nagkinahanglan sa imong kaluwasan. Dinitak na akong giampo si Sister Carmela. Nasaydi ikaw siyang himtang, uban usab siyang amahan si Leopoldo. Nahibalo ikaw Ginoo sa ilang mga problema sa pagkakaroon tungod sa pagbalik-balik sa paghupong niini. Apan niini takna sa ngalan ni Hesus, akong gidala diha nimo. Ang mga butang nga lisod nga mahimo sa tao mahimo nimo. Ayuha siya Ginoo, gikan ini pinagi siyang pagtuo karong adlaw. Tungod kay ikaw Dios man nga gamhanan ug way lisod nimo. Mutabang ug mapakita si imong gahom ni adtong mga naglisod. Gidala namo sa pag-ampo ang usa namo kay igsuon si Brother John Imbong. Nasayd ikaw Ginoo siyang sickness sa pagpangalagad.
nakinahanglan siya encouragement. Apan napalipay ko nga nagapadayag siya siyang interest sa paghimo siya kugalingon nga available diha nimo. Uban ini karon si Sister Sherlyn Rayos sa iyang breast cancer. Ginoo, nakita na mo nga dili sa yon ang mga tao nga biktima niini. Nasayad ikaw sa ilang gibati. Nining taknaa, pabatia sila nga ikaw nagmahal kanila, i-comfort sila. O hikapa ang problema nga mo'y hinungdan niini. Ipadayag nila nga karong bulana, ikaw Dios nga gamhanan nga magapakita sa imong gahom nga pinaagi silang pagtuo o pagkigsaad sa pagsunod. Imo silang ayuhon ining baletian tungod kay nag-ingon ikaw kung mosalig kami, imong himuon kini alang namo ang kadaugan. Nintak na akong giampaw usab si Berna Real Tondag tungod Ginoo sa mga problema nga iyang natagamtaman nga wala pa niya na dawat ang hingpit nga kayuhan. Sa ngalan ni Hesus kini mga tawhana Ginoo, imong duawon uban ni Brother John Talento nga nabiktima sa iyang pagkahulog. Ikaw magkapadala og tao o mga doctors nga pinaagi sa ilang paggamit sa ilang mga impluwensya o sa ilang kahibalo. Matabangan kini problema sa masayo o imo ilikay gikan sa mga infeksyon aron nga sa hingpit makabalik siya Ginoo niining sayo nga magkatuigan sa normal nga mabulaton nga iyang gipangayo. Salamat ning imong pagtubag. Kanimo ibalik na mo ang pasidungog kay way lain nga among masangpit. Ikaw lamang tungod kay ikaw Dios man nga maluluyon o gamhanan. Sa ngalan ni Jesus among gitugyan. Amen. And Amen. Thank you, Pastor. Jeremiah 30:17, but I will restore you to good health and heal your wounds, declares the Lord. From 5141, may additional prayer request, i-pray ang akong mama, nga unta ma-okay na siya sa iyang sakit karon og happy Sabbath sa tanan, og i-greet na ako ang Mateo family. From 0038, happy Sabbath, please pray for my auntie Rebecca Reyes sa Davao nga nag-suffer og breast cancer kag heart problem. From Joylyn Gibalin from Mindanao, salamat and God bless. From 1980, happy Sabbath, Pastor. Pwede bang mag-request na mapag-ampo ang ako ang anak nga unom na katuig dili pa makalakaw? John ang iyang pangalan from Maka family. And of course, we have from 5141, Pastor, pakiampo ko nga may tulo na ko kasimana nga giubo o i-greet po na ko ang Mateo family. Okay? And of course, we have from 9264, good morning. Na ako'y prayer request nga si Lola Kadia, 90 years old na karon. Nagsige siyang ubo-ubo ug bag-o pang nakagawa sa hospital. Naunta pa ayuhon na siya aron makasimba na po siya og balik. Salamat from Medallia Church of Sipalay City. So prayer, Pastor, let's offer a prayer for our prayer request senders. Okay, among gihangyo ang ato nga mga kaigsunan usab sa pag-join sa panahon sa pagampo ato idungong ang atong ulo. May gugmao namong Dios among gipadayon sa paghangyo ang imong pinasahi nga panalangin alang niining among mga kaigsuonan. yes, Lord. Wala niya i-mention ang iyang ngalan apan naghangyo kami Ginoo sa nagpadala niini sa 5141 nga ikaw magahatag kanila og kaayuhan gikan sa maong mga balatian. Apil usab sa ubo og uban pa nga mga balatian. O Dios, ikaw magaduaw kanila nining taknaa ug magaayo kanila. Amo usab gihangyo ang imong paghatag sa pinasahing panalangin alang kang Sister Rebecca Reyes. Ginoo, ikaw nasayod sa breast cancer nga iyang naaguman karon. Naghangyo kami nga pinaagi sa imong kaluoy. Imo usab siya nga ayuhon gikan niini. Tungod kay nagtuo kami Ginoo nga ikaw lamang ang bantugan nga mang-aayo gikan sa tanang mga balatian. Aduna usay pinasahi nga pag-ampo gikan sa usa ka inahan kauban sa iyang pinalanggang anak nga si John nga unom na katuig apan maglisod pa ug dili pagayod siya kalakaw. O Dios, tabangi sila hatagi sa maong milagro nga maong bata makahimo sa paglakaw. Tungod usab kay mao kinihandom sa iyang mga ginikanan. Yes. Amo sabgi hangyo Ginoo ang imong pagpanalangin alang kang Lola Kadia. Bisan pa sa iyang pangidaron karon
Doon na siya ay mga daghan nga gipangbati sa panglawas. Apan nagtuusab kami Ginoo nga ikaw magaayo kaniya sumala usab sa imong plano alang sa iyang kinabuhi. Among gipasalamatan o Dios nga ikaw nagatubag niining among mga simple nga mga pangamuyo ug mahimo kining matinuod sa mga kaigsuonan nga among gihangyo niining mga taknaa nga makadawat sa imong panalangin. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa ikatulong Juan 1:2 nagaingon, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may be well with you, even as your soul is getting along well. Mga kapaglaom, if you too have prayer concerns that you want to be prayed with us here at Let's Pray Visayas, you can find us in Facebook, Instagram, and Twitter. Just type hashtag or at Let's Pray Visayas, then post your prayer request and praise reports. Okay, gikan sa 2174. Doon na din mabasa na itong text. Please pray for Sablayan bus accident victims. Okay. Doon na 19 ka na kapatay. Unya doon na 21 nga nasamaran. Nahitabo sa Occidental Mindoro. Bus crash ni adtong miaging Tuesday evening. March 20, 2018. Di basta-basta Di basta-basta mga paghitabo. Ug dugang niini atong mabasa atong gikan sa 2560. Good morning. Happy Sabbath. Please pray for my sister Gigi Oxon sa iyang sakit na cervical cancer nga naa karon sa ospital. Daghang salamat. Og dugang niini sa 43590. Good morning, Pastor. Let's Pray Visayas. Please pray for my daughter who has ovarian cyst that will disappear from her ovary. Salamat kaayo. Gikan kini sa General Trias Cavite. O sa 0756. Pastor, happy Sabbath. Please pray for my son nga gumaling na sana sa sakit niya from Calatrava, Romblon. And the last one we have 1525. Happy Sabbath, Pastor. Paampo namo ang among anak nga si Cosia Ann Castañero nga dunay tuberosclerosis. Unta maayo siya pinaagi sa atong Ginoo. Daghang salamat. Pastor Lelord. Okay. Mag-ampo ta. Gamhanan nga Dios nga mo'y tagiya sa among mga kinabuhi niining taknaa. Nagpadayon kami sa paghangyo kanimo kauban niining among mga kaigsuonan nga naghandom nga sila usab maayo gikan sa mga balatian. Amen, Heavenly Father. Among gi dala sa pinasahi si Sister Gigi Oxon. Doon na siya ay cervical cancer. Na siya sa ospital. Ginoo, bisitahi siya. Panalangining doktor nga nagatiman kaniya. Yes. Mga medisina nga gidapat kaniya. Nga pinaagi niini mahimo kining mga instrumento aron mauli ang maayong panglawas nga gikinahanglan. Amo sab gihangyo ang imong panalangin alang sa igsuon namo nga naa sa General Trias Cavite. Anduna usab siya ay ovarian cyst. Ginoo, tabangi usab sila. Ayuha sila. Ayuha ang mao nga igsuon alang niini nga maong balatian. Apil usab sa among mga kaigalaan gikan sa Calatrava, Romblon. Aduna usay nagpahampo nga ang iyang pinalanggang anak nga maayo na sa maong balatian. O Dios, nagpadayon kami sa pagpakaluoy kanimo nga imo usab bisitahan ang ilang panimalay karon. Apil usab ni Cosia Castaneros. Doon na siya ay tuberosclerosis. Ginoo, nagpadayon usab kami nga ikaw maghahatag sa imong kaluoy niini nga maong pasyente. Among handom Ginoo nga pinaagi niining among paghangyo imo usab nga duawon ang ilang mga panimalay. Yes. Ug imo silang ayuhon.
Ako usab nga giampo o Dios ang imong pagpanalangin alang kang Ami Leones. Among higala gikan sa Pangantukan, Bukidnon. Na siya karon sa usa sa mga hospital sa Cagayan de Oro tungod usab sa maong stroke. Ginoo, kami nagampo nga ikaw mag-aayo kaniya. Tabangi ang mga doktor, mga nurses nga nagpangga kaniya. Yes. Mga medisina nga gidapat kaniya aron usab sumala sa imong plano alang sa iyang kinabuhi. Maayo siya, makauli siya sa ilang panimalay ug ang among tanan nga mga gipang-ampo karon magpuyo nga magmalipayon kauban sa ilang mga pamilya. Salamat nga ikaw nagtubag sa among mga pangaliyupo. Kini among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Jeremiah 33:6, Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Additional prayer request is coming from 0604 from Annalyn Rodella of Western Bikutan SDA Church. Prayer request ko po na sana gumaling na si Jeline Luching sa kanyang kalagayan na panghihina. Salamat po. 2411, Good morning and happy Sabbath. We're happy watching Hope Channel. And that is Hope Channel Visayas. Please pray for the fast recovery of my Mama Luz Adal. God bless. Gikan kini sa Kidapawan City. Another prayer request is coming from 2593. Happy Sabbath to all. Ipaampo ko na unta mamaayo na ako sa akong sakit sa tiyan o magbalik na ako sa pagsimba kauban sa akong tulo ka mga anak. Daghang salamat. From 2526, good day and happy Sabbath. Please i-pray ko ninyo kay nasakit ko ug duha na ka doktor ang ako ang naadtuan. Wala pa magpariha ang ilang mga findings sa akong sakit. Naglibog gayud ko kung kinsay tinuod nila. And of course, we pray for God's intervention para ma-lead siya to para sa iyang kaayuhan siyang sakit. This is from Miles of Surigao del Sur. And from 5590, kapag laom, good morning. Akong ipaampo si Rebecca Madria sa iyang sakit na cancer. Salamat, kinigikan sa Calbayog City. And of course, this is another prayer request coming from 3590. God's miracle and grace ni Mercy. Nawala na gyud ug maayo na ang kanyang balatian. This is coming from Evelyn S. Celedio sa Hinunangan, Southern Leyte. Thanks and God bless us all. Okay, thank you very much at mga prayer request centers. And Pastor, let's offer a prayer for them. Okay, magampo ta. Okay, Father in heaven, it is our joy to talk with you about all our burdens. We are so happy for your miraculous works to our clients because they believe on your power. At this point, we would like to tell you about all our needs. We are so happy, Heavenly Father, of your promise that in times of our needs, you are so close to us to administer. At this point, I would like to bring to you the condition of Sister Jeline Loching nga naa karon sa ilang panimalay, no? Ingon si Annalyn Rodolpa gikan sa Western Bikutan Church sa ilang request nga matagan kini pagtagad Ginoo ang ilang mga pagkinahanglan ingon sa mga problema sa ilang mga balatian. Iampo namo usab Ginoo ang among makigsuonan na napadayon sa pagsunod ni ini mo programa. Ingon usab sa recovery ni Los Adal gikan siyang balatian sa atong makigsuonan sa Kidapawan. Ginoo, salamat sa imong pag-ayo sa daghang mga problema nga natagamtaman sa imong mga anak. Apanining tak na ani ay mga pipila nga nagapadala sa ilang request sa mama sa sakit nga nagbalik-balik Ginoo gikan usab sa mga Mateo family. Nakita nimo Ginoo kung unsa ikaw kadako sa ilang pagtuo, gusto sila makasinati sila sa gahom nga imong gihimo usab. May breast cancer nga problema Ginoo nga ila nagtagamtaman sa mga pamilya Rebecca Reyes. Niining takna Ginoo, duawa sila. Niining panahon na pahinumduman sila nga daw na buhi nga Dios nga nagaayo sa mga masakiton sa unang panahon. Nga pinaagis pagtuos, paghikap ni ini, mibalik kanila ang normal kondisyon. Pasinatia sila
aron nga makatawhas palibot makailang nga gamhanan ikaw og way lisod og ang among relasyon magatubo diha tungod sa daghang mga butang nga imong gihimo sa ilang kinabuhi. Tungod ni ini Ginoo akong giampo usab gikan sa Surigao del Sur si Miles tungod ni ini iyang problema karon nga nagkalibog-libog ang iyang hunahuna apan ikaw na sa tanan. Maghimo kag milagro Ginoo nga pinaagi siya pagpa-check up karon, ma-detect kini sa doktor nga imong ipadala o sa sayon nga paagi imong ayuhon siya sa katingalahan gayud diha siyang pagtuo. Amo giampo usab si Rebecca Madria nga dunay cancer Ginoo nas Calbayog City. Kini mga tawhana miduol nimo kay nasayod sila nga sa daghang mga tambal nga ilang gigamit nakita nila ang kalisod mahitungod sa ebidensya sa kayuhan. Busa Ginoo pasaligi sila nga pinaagi silang pagsalig mulid kini sa hingpit nga kayuhan ni ilang gipangayo dili dugay. Ngadto ni Grace Mercy Ginoo imong ihatag nila ang panalangin kalipay nga pinaagi sa imong mamilagro nga gihimo makahimo sila testimony sa publiko nga maghahatag nila kadasig nga doon de Ginoo nga angay namong duolon sa panos pagkinahanglan. Gidahig ikaw namo Ginoo tungod kay ikaw may Ginoo sa tanan og mahigugmaon sa tanan og mutubag gayod kon kami mosalig. Sa ngalan ni Jesus ang gipangayo. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. To all our prayer request senders, we are so blessed to have your prayer requests and to give us the opportunity to pray with you and to reveal the blessings of God and the power of prayer. And of course, we have our next testimony. We have our next segment, Pastor. It's a very exciting segment. This is about testimony. This is our way of reaching out to our prayer request senders sa tanan nilang mga kasinatian sa unsay power, kung unsay power sa pag-ampo o sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo. Mga kapaglawom, salamat sa inyong panahon nga gihatag kanamo. O the more mag-request kamo, kami usab malipayon nga mo offer sa maong mga pag-ampo. Oh. Yeah. Tanaw ko na lang ako ang And let's have with us here low tracks today. pa. Sige, salamat. Sige. Okay. When we pray, God sees our heart's desire. Usa ka testimony about prayer ang atong masaksihan kung giunsa pagdungog sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo. Let's watch this video. Unsay ka ng content sa video ana, Pastor? Wala gyapon Among panghimuon og ugma. Sige. So murag interview lang about answered prayers. Okay. Pastor Romy ko adli, Pastor. About answered prayer. Answered prayers. Ayun na nga. Inyo makita karon ang akong dungog ang pagbahin sa mahinungdanon og dako nga milagro nga nahitabo ning bag-o lang sa akong pagampo. Sukad ako nanarbaho sa buhat sa Ginoo. Mogi akong lulan nga akong lawas mapreserba. Bisan wala sa paagi sa yawa nga iya gyud tagaanta og balatian. Busa sukad ni adtong 2000 anyos nga gitawag ako dinhi sa Union. Kausara gyud ko naigo og balatian kadtong gikan ko sa Amerika nga nagkampanya ko sa Literature Ministry Seminary sa iyang pag-tiles, sa iyang pagkutson, kinalang baguhan, aron sa pagserbi, pag-ayo sa atong mga kultur. Niadto ko sa pagkampanya ni atong 2003. Pag-uli ko, dunay nakita ni Doktora Blair Sakay dinhi sa akong ubos sa akong dunggan sa tuo nga nisiwil. Matud niya cyst. Wa siya magtugan unsa ang risgo ana pero niingon siya pagtambag, Pastor, inigabot nimo sa Cebu. Palihog pakikita gyud dayon sa Miller o ipakita ng imong cyst diha. Kay duna ko'y gamay nga kabalaka. O tungod kay naaman sa parotid glands, na alarma sila. Busa, midisider dayon si Dr. Pangan nga iyang operahan. Kadto ni bili kanako og 60,000. Apan human ni ana, wala na. Apan kanunay nako
akong pag-ampo nga Ginoo, ipalayo ako og balatian kay wala akong igong salapi ug ang organisasyon akong panalikdan. Hangtod nagretiro ko ug niadtong miaging tuig sa 2017. Gidapit ko sa akong anak nga moadto og Hawaii kay mularga sila gikan sa iyang pagpangalagad sa Hawaiian Adventist Academy ngadto sa Maryland Highland Academy. Ni-enjoy kami sa katawom sa Hawaii, sa kadagaya sa pagkaon sa Amerika. Hangtod nitabo kami dito sa California aron maubanan namo ang among anak magbalhin iyang pamilya sa Maryland sa atong academy dito sa Highland sa Hagerstown. Sa pagpangandam namo pagbalik dinhi Oktubre 12 na ha. Iya din ko gikuhaan og dugo. Unya iyang gipadala sa laboratory. Mga usa ka adlaw human, pag uli niya, nadawat niya sa email ang resulta, nisugo siya alas 8 sa gabi. Daddy si pastor sa ospital. So gida ako sa ospital. Para na ko murag dili kaayo kay nganong gabi man. Pero basic emergency food. Pero okay ra ako paminaw, taliwala sa akong pangluya. Makaya-kaya raman. So gida ko sa Arrowhead Regional Medical Center sa Colton. Pilmiro, gidala ko sa ultrasound. Di man makita akong sakit. Sunod, gidala ko sa CT scan. Di po makita. Sunod, MRI. Pusa samot ko kabalaka, negative maghapon. So ang ilang himo, gi-confine ko sa hospital. So ila kong gitistingan kada adlaw, halos tag napulo ka extraction sa dugo. Sa tulo ka adlaw, doon na sila suspitsar. Ang ilang suspitsar, autoimmune syndrome, diin ang akong immune system nag-super active ug matud pa, kini og magkusog ang iyang lihok, muatake sa imong kagulingong organ. Nga ilang gidudahan, nga ang akong liver magitake. Busa, naghimo sila, naghatag sila tambal, nga una, mo-reduce sa akong immune system. Ikadua, mupakupos sa akong liver. Nga pagka ikalima ka adlaw, may response para akong lawas. So, mi conclude sila nga insakto ang ilang pagduda, pag-obserba. So, gidahay ko ang ginutan nga iya gyud ko dungog kanunay ang akong pagkapong Ginoo na sayad ka ngano dili ko gusto magsakit. Kaya di ko gusto organisasyon mo suffer, labaw tanan. Wa gyud gituyo nimo nga ako imong pensyonan, imong suhulan sa akong pagkaministro aron ipa-hospital. Busa ako gitugyan tanan. Nya kinaamo ginang yawa, amo ginang kaaway mohatag nimo og sakit. Apan gigahin sa Ginoo sa lugar nga diin makagawas ko sa dakong obligasyon para kanako kung unsa ang paginhawa sa atong lawas nun nga kahimtang susama usab ana ang pag-ampo sa atong espirituhanong kinabuhi. Kaya ako nagatuo sa kahingpitan sa kabug-usan sa pagkatao nga ang tao nabug-o sa physical, mental o spiritual. O sa pagbalansi ining tulo may mahinungdanon sa atong kinabuhi. O kanang pag-ampo, samara kami ng danon sa ginhawa ngadto sa lawas. O sa pag-ampo ngadto sa atong espiritual nga bahin sa kinabuhi. Muna nga akong nahuna. O gatong nakita ang makatinglahang mga butang gihimos Ginoo gatong nadungog pinaagi sa mga living testimony sa atong mga tigpaminaw. O salamat kayo sa Ginoo ug nasayod ta nga sa panahon sa atong pagkinahanglan. Ang Ginoo ra gyud pinakaduol nga atong maduol og mutubag sa atong mga pagkinahanglan diha. Thank you so much, Pastor. Sa atong mga televiewers, mga kapaglaom, amo ka mong giahwag sa makausap pa nga suportahan ang atong Glow Tracks Ministry. Adunay kani English ug Cebuano version. Available alang sa tanan nato mga kaigsuonan. For more details, please watch this. How far will this paper go if we turn it into this? You can share it to a friend, who can possibly pass it to a medical doctor who reads a lot.
This can also reach the hands of a patient and his family who wants to practice healthy lifestyle. Or you can share this to your boss to lighten up his day. To a man who desires to make better choices. To a jeepney passenger whose deep thoughts are running through his head. To a child who wants to understand why her grandma passed away. To a vendor who longs to know the essence of life. To a fruit vendor who wants to share happiness. Or to a weary laborer who wants to be reminded that all our labors are not in vain. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Okay, available ang atong Glow Tracks sa English o Bisaya, mga kapaglaom. Kung ang inyong tumong mao ang paghatag o balasahon sa atong mga kigsuunan gamit ang Glow Tracks, just contact us for Globe subscribers 0995-835-5343. And for Sun subscribers, we have 0923-641-9036. Sa kanunay, kami nagapasalamat sa makanunayon ninyong pagpadala sa inyong mga prayer request o praise reports. There is a Hope Channel, Let's Pray Visayas. Tanang pasalamat o pasigarbo atong ihatag sa labang makagagahom sa kanunay nagatubag sa atong mga pagampo. Indeed, your prayers are welcome regardless of your religion, race, and age. See you sa sunod nga simana, mga kapaglaom. The Lord will surely prosper you this week as we continue to face the toils of life. Kini ang inyong kapaglaom, Lelord, sa Hope Channel Visayas, saying, whatever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. This is Kapaglaom Cherry saying, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. May you have a wonderful Sabbath day today. Yes, and this has been Kapaglaom Pastor Rumi Nagingon. Let's pray without ceasing. Hangtod sa sunod Sabado, kami makiguban kaninyo sa pag-ampo kay dinhi sa Let's Pray Visayas. Dili ka maginusara sa pag-ampo. Happy Sabbath! Yes, happy Sabbath, everyone. Thank you so much.